Itong ginagawa nila para, alam nyo, para masira o hindi ho magsalita ang mga tao, una, kita nyo naman ang ginawa sa SMNI, di ba? Kasi kung papansinin nyo, pag-usapan din natin yan, ha? Yan sa SMNI na yan. Ano ho ba ang kaso? O eto, pakinggan natin, ha? Napakaganda ho nito. O, sandali. O, ito. O, pakinggan. O, yan. Ng patas na entablado ang SMNI para madinig ang panig nito hinggil sa ipinataw ng National Telecommunications Commission na indefinite suspension sa network. Narito ang balita ni Troy Gomez. Inisa-isa ng SMNI ang mga dahilan kung bakit matatawag na walang due process ang pagkakasuspinde ng network. Nung bumagsak po sa amin yung suspension order, yung 30 days, wala po kaming kamalay-malay. Nung bumagsak po yung indefinite suspension order, wala rin po kaming kamalay-malay. So, anong po ibig sabihin ng due process clause? Simple lang po, fair play. Fair play lang po. Wala na po, yun ang pagkaintindi po ng taong lumalakad sa kali, ng ordinaryong tao. Ano bang due process clause? Mahirap explain eh. Dalawang salita, fair play. So kami po ang karoon ng fair play dito? Parang wala po eh. Wala po kaming fair play dito. Muling nagharap ang SMNI at ang naglabas ng utos na suspindihin ang operasyon nito, ang National Telecommunications Commission o NTC. Sa consultative meeting ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinangunahan ni Senador Robin Padilla ay sinabi ng SMNI na hindi patas o walang due process ang ginawang pagpataw ng indefinite suspension ng nasabing komisyon. Ayon kay Attorney Rolex Suplico, isa sa mga abogado ng SMNI at kilalang franchise lawyer, di kapanipaniwala ang ginawa ng NTC sa nasabing network. Sa kasong ito, anya, unang nakita na ang korteng magdidinig sa reklamo at ang naghain ng mismong reklamo ay iisa lamang. Alam niyo yung pre-hearing conference, nung tinawag ng isang araw, katulad po yan ng pre-trial conference. Ang abogado po hindi basta-basta pupunta doon. Kailangan po represented kayo. Kailangan meron kayong special power. Kita nyo yung NTC na yun, no? Yung Chinese na yun. Naku, tameme. Tameme ho. Diyan nung una, ang mga titikas niya mga yan. Pero nung nakaharap na si Senator Robin Padilla, para hong tameme bigla Bit-bit. Kasi among others, baka pwedeng arigluhin. Ayon naman kay Attorney Mark Tolentino, sabi nito, baka gurgurin din si Senator Padilla. Naku po, alam mo, maniwala kayo sa hindi, pero hindi ho nila kakayanin si Senator Robin Padilla. Kasi kita naman natin, nag-number 1 ho ito sa Senate Kahit anong paninira nyo kay Robin Padilla, si Robin Padilla matalino, magaling at makamasa. Kaya sigurado, nako, sabi ko nga sa inyo, may potential yung mama na yan tumakbong vice president o kaya presidente sa susunod na mga eleksyon Hindi ako nagbibiro Kasi alam mo, ito si Senator Padilla, magaling ho ito, matalino ho itong maman to. Kapag ito nakausap ninyo ng personal, napakalalim. Akala nung iba kasi artista lang yan, walang alam yan. Hindi ho. Maniwala kayo sa dami ng nakausap ko ng mga politiko. Isa ho ito sa pinakamatalinong tao. Hindi lamang po matalino, ay talaga nga namang daman niya yung puso ng masa. Kaya naman ang lakas nito sa masa Kaya maniwala ko kayo sa akin, hindi nila kakayanin yan si Senator Padilla. Hindi nila magugurgur yan. Ay na-dismiss na ang nasabing kaso. Bukod kasi sa walang nangyaring pagdinig, ay di rin sinipot ng NTC o wala silang kinatawan sa ipinatawag nitong pre-trial brief. Tinan mo kung gaano kabastos din itong NTC Una, anong pinagbasihan nila? Pinagbasihan nila, yun lamang report ng House. Okay? Yun lamang pong report ng House ang kanilang pinagbasihan. Pangalawa, ano pa ang kanilang aside from pinagbasihan nila yung nung mismong pagdinig na, wala ho silang representante. Saan kayo nakakita ng ganun? Diba? Saan kayo nakakita na hearing yun, wala silang representante and yet sila yung nagpatupad? Dito mo makikita talagang there is no due process, ika nga. Wala hong due process na naganap. Para hong talagang sumunod lang sila sa amo nila. Sino ba amo niyan? Walang iba kung hindi si Tamba. Sumunod lang sila dahil syempre hawak niya budget niyan. Tapos biglang ganun na lang. Wala man lang, isipin nyo wala man lang silang dahilan. Wala man lang investigasyon ang NTC.
anong ginawa lang ng NTC? Nagdepende lang sa report ng Kamara. Pangalawa, wala man lang silang representante. Tama po ba yun? Napakatarantado naman po ata nitong NTC na to. NTC, ang tanong ko sa inyo, bakit to kayo sunod-sunuran kay Tamba? Sandali, kayo nasa ilalim ng executive branch. Nasa ilalim mo kayo ng Pangulo. Hindi po kayo nasa ilalim ng legislatura. Wala ko kayo sa ilalim ni Tamba. Bakit kayo sumusunod dyan? Baka naman may kasunduan kayo dyan. Hindi kasi, alam nyo, eto mabigat ho ito. Mabigat ho na dapat ho talagang kasuhan ng SMNI ito sa ombudsman. Kasi hindi ho nila ginagawa yung kanilang duties. Bilang NTC, hindi ho nila ginagawa. Dapat ho silang kasuhan. Pero bakit ang lakas ng loob? Bakit ang lakas ng loob ng kanilang pinuno? Hindi kaya may kasunduan? Ano sa tingin ninyo? Hindi kaya may kasunduan ito? May kasunduan? Hindi natin alam pero parang ganun ang asta nitong NTC. Nakalagay doon sa rules of court na if you fail to file a pre-trial brief, it has the same effect of failure to appear. Nako. If you fail to appear, it means the case should be dismissed. Kinwestiyon rin ng abogado kung bakit nakabatay sa pagdinig ng Kamara ang suspension order ng NTC. Gayong mula sa magkaibang sangay naman sila ng gobyerno. Oo nga naman. Ang Kamara ay bahagi ng legislative branch habang ang NTC naman ay nasa ilalim ng executive branch. Oo nga naman. Ipinunto ng mga abogado na dapat ay nagtagawa ng sariling investigasyon ang NTC at hindi yung basta na lang ito nagpadikta sa Kamara. Ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng gihan pala ng House of Representatives. Ayun na yun. Matatandaan na sa ginawang pagdinig sa Kamara sa mga umunoy violation ng SMNI ay di binigyan ng Kung sila ay nadidiktahan, ibig lamang pong sabihin doon sa si Tamba o ng House of Representatives, mga diktador kayo, mga animal kayo. Naku, napaka-diktador nyo naman. Kayong nasa Kamara, napaka-diktador ninyo. Ba't kayo ganyan? Ano ba akala ninyo? Kayo lang ang dapat namumuno? Naku, hindi porket pinsan ninyo ang presidente, itong pinuno na to, hindi ho ibig sabihin nun, okay na ho yung mga pinaggagawa ninyo. Naku. Pasok, tuloy. Pagkataon na magpaliwanag ang mga abogado nito. Bukod pa riyan, ay agad rin silang tinakot na makontempt. Ikinagulat na lamang ng SMNI matapos maglabas ng resolution ang Kamara na naghihikayat sa NTC na suspindihin ang network. Kaugnay nito ay naghayag naman ng pagkabahala ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas sa ginawa ng NTC at Kamara sa SMNI. Ayon sa yari ka, gugurgurin ka ngayon itong KBP. grupo, nagdulot ito ng takot sa iba pang mga mamamahayag. Actually, the whole proceedings sa Congress at saka sa NTC, medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of Damocles sa ibabaw ng ulo. At sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Importante na maingat ang mga mamahayag. Pero iba yung pag-iingat dahil takot ka. Naku po. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yun. Troy. Ay nako, alam mo, ito lang masasabi natin dyan sa pinaggagawa nitong gobyerno na to. Alam nyo, ito lang. Tandaan ninyo 6 na taon lang kayo dyan. Baka akala ninyo forever kayo nakaupo dyan. Kahit gawin ninyo yung mga pagbabago ng konstitusyon natin, ngayon pa nga lang 2 taon. Wala pa 2 taon, magdadalawang taon pa lang sa dating na June. Yung taong bayan, naghahanap na ng bagong presidente. Nagpapasurvey na kagad, as early as now. Bakit kanyo? Atat na, inip na. Kasi yung pangakong bagong lipunan, wala. Nga po, yun ang totoo. Kahit anong gawin natin, hindi nyo, maaari nyo mabusala ng mga bibig ng mga media. Yan ang po totoo. Nabusalan ninyo mga bibig
na mga prostitute, na mga bayarang media, nabusalan nyo ho. Pero tandaan ninyo, hindi ho forever na andyan kayo. At lagi nyong tandaan na kahit nabusalan nyo ang media, ang taong bayan alam kung ano talaga ang nangyayari. Ramdam ho nila nangyayari. Alam ho nila kasi yung bilihin patuloy na tumataas. Ay gastusin tumataas. Lahat ho tumataas. 'Di ba? Yun ang totoo eh. Lahat ho humihirap. Pati ho yung mga patakaran na dapat maipatupad, hindi nyo na ipapatupad. Yun na nga lang pong laban sa droga. Kitang-kita naman po natin na palpak. Diba? Hindi lang po palpak. Talagang ginagamit pampolitika ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Yun na nga lang hulihan na naganap, di ba? Yung hulihang naganap na kesyo nung una, ito daw ang pinaka matinding na huling droga. Tapos ilang lang araw, siguro 2 araw lang o 1 araw lang, biglang nagbago na kagad ang tono ang PNP. Diba ho? Doon pa lang, maniwala ho kayo sa akin, hindi ho nyo magagago ang taong bayan. Mantakin mo i-announce ng presidente, ito ang pinakamalaking huli ng ating gobyerno. Tapos after 2 days, hindi pala, mali. Ano to? Wow, mali. It's a prank? Ganun? Hindi pwede yun. So, ibig sabihin lamang po nun, may pumapel. May bumulong sa presidente natin. May bumulong at nagsabing, etong pinakamalaki. Tapos, bida-bida. Diba? Ayan, biglang hindi naman pala. Pasikat, ika nga. Yun talagang katotohanan dyan yun ang problema ho sa inyo. Ha? Yun ang problema ho. Ito talagang lagi ko na sinasabi ho ito dito sa Banateros dito sa ating live. Lagi ko sinasabi na alam nyo, pag ang politiko ang naging pinuno ng ating mga departamento, talaga nga namang politikal ang gagawin ninyo. Diba? Yung ginawa ninyo kay Senator Bongo, politika din yan. Pag-usapan natin yan kasi hindi ko lang ma-download yung buong video. Ang na-download ko lang yung balita. Pero pag na-download natin yung buong video, pag uwi natin sa Kubol, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo na talagang pinupolitika ng mga politiko etong mga departamento natin at ginagamit ang resources na pera ng taong bayan para ho sila pumapel. The next performance will start momentarily.